May natanggap ba kayong text na parang galing sa BPI o GCash pero hindi naman talaga? Ito ang identity spoofing. At ang pinaka-target nila, ang mga lola at lolo natin. Si Lola Nena, 65 years old, may sariling BPI savings account. Gamit niya ang phone para mag-check ng balance at mag-GCash sa apo niya. Simple lang ang life niya. Hanggang isang araw. Nakatanggap siya ng text. Ang sender, BPI. Ang message, unauthorized login detected. Click this link to secure your account. Nakakatakot, di ba? Kaya nag-click si Lola. Ang lumabas, isang website na kamukha ng BPI. Parehong logo, parehong kulay. Pero tingnan mabuti ang URL. bpi-securelogin.com. Hindi yan ang tunay na BPI website. Ni-type ni Lola ang username, password at OTP niya. Akala niya, ina-access niya ang account niya. Pero sa totoo lang, sa scammer napunta lahat ng data niya. Pagkatapos, nawala ang pera niya. Pero paano nila na-fake ang sender name na BPI? May mga legit na SMS provider, pero may business verification yan bago ka makasend ng custom sender name. Ang problema, may mga underground SMS gateway, black market services, na walang verification. Binabayaran lang ng scammers, tapos pwede na silang mag-type ng kahit anong sender name. BPI, GCash, kahit Globe, walang checking. Kaya sa phone mo, lalabas na parang galing sa bangko, pero galing lang pala sa scammer na nagbayad ng ilang piso sa black market. Pero may mas advanced pa. May tinatawag na IMS catcher o fake cell tower. Ito ay isang device na nagpapakonek sa phone mo. Akala ng phone mo, legit na cell tower siya. Kapag nakakonect ka na, kaya nilang i-intercept ang texts mo, kasama ang OTP. Kaya nilang mag-send ng fake SMS na parang galing mismo sa network. At kaya nilang itrack kung nasaan ka. Hindi ito science fiction. Ginagamit na ito ng scammer sa ibang bansa at posible rin dito. Kaya ito ang nangyari kay Lola. Una, nakatanggap ng fake SMS na parang galing sa BPI. Pangalawa, nag-click sa link papunta sa fake website. Pangatlo, ni-type ang username, password at OTP. Pang-apat, kinuha ng scammer ang pera niya. Hindi nila ni-hack ang bangko. Si Lola ang target. 3 rules lang ang tandaan. Una, huwag mag-click ng link sa text o email. 2, i-type mo mismo ang website, bpi.com.ph. 3, ang bangko hindi humihingi ng OTP o password sa links, kahit kailan. Kaya please, i-share nyo ito sa lola at lolo nyo, sa mama at papa nyo, sa kahit sinong baka mabiktima. Awareness ang pinakamatinding protection. Salamat sa panunood! Kung na-enjoy mo, mag-like at follow. YouTube at Facebook, hanapin nyo si Pinoy Free Coder. Comment nyo